Narinig mo na kami? Hello? Yes. Narinig ko kayo, narinig. Yes. Okay. Dear Ate Tina, Ate Louie at Kuya Edmar. Ayan. Wishing everyone a Merry Christmas in advance. Paulo po, palayaw ko sa totoong buhay. 23 years old po, binata. Forklift operator sa Yokohama Port, Tubong Bicol. Ayan, Tubong Bicol pala to. Lumaki po ako sa pangangalaga ng aking lolo't lola. Ang tatay ko po ay seaman at domestic helper naman po ang sa ibang bansa ang aking nanay. Bagamat sunod po sa layaw ang aking paglaki, tambak na laruan, mga bagong electronic gadgets at iba pa, subalit parang may kulang at hinahanap-hanap ko sa aking sarili minsan. Hindi maalis sa isipan ko ang mga inggit sa aking mga kaibigan, kalaro at kaklase na buo at sama-sama ang kanilang pamilya tuwing sasapit ang Pasko at Bagong Taon. Samantalang araw o linggo ko lang nakakasama ang aking ina at ama at agad bumabalik sa kanilang trabaho. Ginagawa ko po ang maikling kwento ng aking buhay upang maibahagi sa mga kapwa nating OFW na may naiwang anak sa Pilipinas, na sana'y matutong magtipid ang mga tumatanggap na pamilya dahil kapalit ng kanilang tinatanggap mula sa mga OFW ay lungkot, dugo at pawis sa pagtatrabaho. Kumagalang po, Paulo ng Yokohama. Ayan. Anto parang advice lang, ano, parang yes, lang nila sa mga pamilya ng OFW. Sabi nyo lang para siya. Yeah. So, para po sa iyo, Kuya Edmar, ano po ang pwede mo po nating idagdag na dito po sa advice para sa ating mga listeners or particular na rin sa lahat ng OFW po na or sa mga nasa Pilipinas na ang pamilya po. Ladies first. Ladies first. Ladies first. Ladies first daw. Okay, ladies first po, ano. Well, paano ba, Ate Louie? Paano ba? Sa akin kasi, mahirap talaga, sa isang OFW, na lumayo para sa mga magulang. Minsan po, ang mga pamilya natin sa Pilipinas, sa totoo lang po, ay wala silang kamalay-malay na sagad-sagaran yung minsan yung ipinapadalang pera, lalo na pag humingi sila ng ganito or ganyan. So, hindi naman din kalakihan ang sahod ng isang OFW. Alam natin lahat yan na may limitasyon. Meron ng kung hanggang kailan lang yung, hanggang magkano lang yung sahod natin. So, minsan, nag-go over expense na po yung nasa Pilipinas, pero nagagawan ng paraan. O bakit nagagawan ng paraan? Siyempre, nag-aalala ka, kasi ganito, si ganyan, kailangan ng ganyan. Minsan, nakakahiram tayo sa mga kaibigan, so which na hindi alam ng pamilya natin yan, di ba? So yun po yun, kagaya nga ng sabi kanina, sana ay ang pamilya naman po natin sa Pilipinas ay matutong magtipid, and of course pahalagahan ang bawat pinapadala ng ating pamilyang nasa abroad, dahil siguro sa kanilang sarili ay hindi pa nila mararamdaman, dahil wala sila sa katayuan natin na naghahanap buhay at malayo sa kanila, di ba? Pero siguro ay maranasan nila para kung paano kumita ng pera, paano mag-abroad, para malaman din nila yung sinasabi nating pagtitipid. Dahil minsan sinasabi nila na pag magtipid naman kayo, ganito, ganyan, parang minamasama nila yon. And sana ay maging open-minded po kayo pag sinasabihin kayong ganun na magtipid naman kayo, konting tipid naman dyan dahil hirap na ako dito. Minsan, actually, nangyayari po sa tunay na buhay. Actually, ito naman sulat natin sa hango sa tunay na pangyayari, na talagang yung iba dyan ay imbes na ikakain na lang ay
ay magtitiis, iuwi yung gutom doon sa amo o doon sa bahay na tinitirhan para po ma-save yung pera para po sa pamilya. At marami din pong OFW na gusto nang umuwi at makasama ang pamilya pero hindi makauwi dahil anong dahilan, wala po silang ipon. So yun po, nakakalungkot po isipin yung ganun na tapos pag may pangyayari minsan ay sinisisi na wala ka naman ditong anong alam mo, lalo na po marami kasing batang nagre-rebelde, di ba? So anong alam mo tungkol sa amin, wala ka naman dito, nandyan ka naman sa abroad na wala ka namang, hindi mo naman kami naalagaan. But then masakit yun, para sa isang magulang nagaganunin ka ng anak mo. Haba na ng sinabi ko, meron lang ikukwentong isang bagay kasi last Sunday sa church namin napagkwentuhan yung responsibility of a parent. So ngayon, nasaling yung ate ko dahil meron siyang 7 anak. So, iniwan niya yung bunso niya at the age of 2.5 years old. So, ngayon ay, I think 19 years old na yung bunso niya. Graduate na siya sa college at ready to go for a mission. So, umiyak siya ngayon. So, inano niya yung experience niya. Andun kasama niya yung 4 na anak niya nakaupo sa hilera sa simbahan na nagigilty daw siya dahil yung sa lesson is parang tinamaan siya dahil hindi niya napalaki yung anak niya or wala siya sa tabi niya doon sa mga bata, but then alam nila na alam nila yung purpose ng pagpunta ko dito, and yet yung mga anak naman naririnig, so sinabi nila na they still proud dahil napalaki sila ng ganon, na kahit malayo sila sa isa't isa, nagkaroon sila ng communication, kahit sa telepono lang ay nasubaybayan sila. So yung mga ganon, so bibihira po kasi yung mga batang, let's say sabi natin na nasusubaybayan ng dahil ayan na din po, dahil sa surrounding minsan ay yung mga ganon. So maswerte din yung iba na talagang napapanuto ang buhay, di ba? So, mahirap sa isang OFW. At the end, ikaw yung susisihin pag may nangyari dun sa anak na hindi nakatapos sa pag-aaral, di ba? May mga ganun. So, masakit man, pero sana maging aral po sa lahat ng ating mga pamilya na nasa Pilipinas yung pagtitipid. So, Ate Lovie, ladies first daw. Ladies first. Yeah. Mukhang nasabi mo na lahat. Ganon. Pwede mo ulitin din. Lalo na sa'yo, in your case, di ba? Yeah, sa case ko nga, yan, katulad niyan, siyempre, alam mo naman sa atin, ang Pilipino is laging extended ang pamilya. Di ba, hindi natatapos ang responsibilidad sa anak. Mapupunta pa rin sa apo, di ba, mga ganung bagay. So syempre hindi mo matitiis kapag meron kang makikitang mga ilangan sila, ganyan. So ang sa akin lang siguro nga, katulad nga yung sabi mo na dapat magtipid, at sana din yung alam ba